Amen po. Sa magandang umaga po sa bawat isa. Ihanda na po natin ang ating sarili. Tayo po ay darako na po sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen? Isa po ipatiin po natin ang ating mga kapatid. Magandang umaga sa iyo kapatid, nandito ka. Amen? At sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon at palakpakan po natin siya. Amen? Hallelujah! Amen! Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon po ay pang-apat na linggo na natin ngayon ng buwan ng January. Amen? At papasok na po next week, papasok na po tayo sa buwan ng February. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon at matatapos po tayo sa loob ng isang buwan ito na patuloy na tayo ay nagpupuri at sumasamba sa ating Diyos sa buhay. Amen? Ngayon po tayo po lahat ay tumayo. Amen? Niyatagang po si Sister Joy. Amen po. Mateo 20:23-28. At sinabi ni Jesus, daranasin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila, at ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ay siyang nasusunod. Hindi ganyan dapat ang umiiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maglingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kung hindi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang salita ng Diyos. Glory to God. Yan, mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Handa na po ba ang puso ng bawat isa sa umaga nito? Kung handa ka na kapatid, this is the time para sabihin yung desire ng iyong puso. Let us sing to the Lord. Let us worship Him in this place. Come on, church. This is my
po, tayo po manatili sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Truly, Lord, that you are worthy of our praise, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, na aming dinadalangin na kayo ang siyang kumilos sa aming mga buhay, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong presensya sa patuloy na bumanot, Panginoon, sa lugar ito, Lord God. Hallelujah, Lord. Patuloy nga po, Panginoon, at tayo kayo lamang po siyang aming nais na maranasan, Lord God, sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Dakilain ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na patuloy namin iniaalay ang aming mga tinig, ang aming mga lakas, ang aming mga talento, Lord God, na nagmula sa inyo, Lord God. Ikaw ang siyang karapat dapat, Panginoon, sa lahat ng bagay nito, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Walang makahihigit, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Lord God. Walang makahihigit, Panginoon, sa iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, Lord. At patuloy, Panginoon, na kami naniniwala, Lord God, na kayo ang siyang kikilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hayaan mo pa, Panginoon, ang kalooban niyo, ang siyamaga na, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy na, Panginoon, na lumisin niyo ang aming mga puso't isipan, Lord God, upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa paanan ng iyong biyaya, Lord God, sa trono ng iyong biyaya. Hallelujah, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na aming maranasan ang iyong presensya, Lord God, ang iyong kapangyarihan, Lord. Hallelujah. Sa iyo lamang po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng paburit at sambat. Salamat sa matamis na pangalan niyo, anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy po natin kawitan ng ating Panginoon. Patuloy natin siyang sambahin sa umaga nito. No
Muli palakpakan na natin ang ating Panginoon. Ito yung huling week na ating January at tapusin natin ang buwan na ito ng puno ng kagalakan. Malaya tayong tumalon, itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Come on, church! Amen! Hallelujah! Pinagpalaw po tayo ng Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ang malakas sa aming Panginoon. Yung pong pinaka-the-best natin sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Ang pagpalakpak po ay napakabuti at ang pagpalakpak ay ginagamit po yan sa pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen?
Alam niyo po mga kapatid, ginawa po ang tao ng Diyos na kumpleto. Kasama po yung kamay. Bakit? Para magpuri tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Dahil sabi nga po, ang Diyos ay napakabuti. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos noon, ngayon, at kailan pa man. Amen? Siya noon, ngayon, at siya din yung Diyos na darating. Amen? At yun yung Diyos na kasama mo ngayon. Amen? Hallelujah po rin po ang Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Kaya, yahin po natin ang kabutihan natin sa ating Panginoon. Amen? So po rin po ang Panginoon, tayo po ngayon ay magbabalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Amen? Una lang po ako. Amen? Hallelujah! Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa ginawa niyang blessing. Nai-testify ko na po ito noong Friday. Friday nga ba yan? Friday. Sa dalawang Bible study magkasunod po yun. Amen? Salamat po sa Panginoon at pinugo ng Panginoon yung pong isang problema kinakaharap ko po na dahil sa aking pangkontrata sa construction ay hindi maiwasan na magkaroon po tayo ng utang sa hardware. Amen po rin po ang Panginoon at yun po, nakatagpos po ako doon sa pagkakautang ko na yun. So nabayaran na po siya. Amen. At pangalawa po, pinapasalamat ko po sa Panginoon yung araw na ito na kung saan ako'y isinilang ng aking ina. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, ngayon po ay kaarawan ko. Birthday ko ngayon. Kaya happy na birthday pa. Amen. Purihin ang Diyos at dumating ako sa edad ko na ito. Bagamat ang aking magulang ay namayapa na. Amen. Lagi po rin po siyang ginawita. Amen. Kung wala po yung aking ina na yun, wala ako sa harapan po ninyo. Amen. Kaya po rin po ang Panginoon, binabalik po sa Kanya ang papurihan. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At kasunod po ito, tinatawagan ko po si Brother Mark. Okay. Actually, no December pa po ito. Magpapasalamat ako. May mas magandang news kasi ng December kaya di ko na sinabi. Kapo-promote ko lang po ng December. Ay, sorry. Okay. Tapos, actually, kaka-start ko lang po nung Lunes sa bago kong trabaho. And 5 days pa lang po. Actually, kinuwento ko nga kagad kay Pastor kahapon. Without knowing, pinasa na naman nila yung pangalan ko for another interview ako sa Lunes. For promotion, sana po, makuha na. Sabi nga ni Pastor at saka ni Brother Luis, claim it na daw. Yun nga, kumbaga, hindi ko naman hiningi na isama sa lineup ng for interview, pero kumbaga, ilagay na lang nila, sinapit na lang kagad nila yung pangalan ko. So, wala pa man, hindi pa man ako na-interview, papasalamat na rin ako kasi kung binigay ni Lord, is talagang i-claim na natin, di ba? Amen. Thank you. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Sabi nga po kay Brother Mark, di ba natandaan mo nung nag-pray ka noon, pinulog mo, ilang ba lang, tinig ba ng Panginoon? Amen? And then, ayun po, nag-pray po siya noon, sabi niya na yun sa kanyang trabaho, alam niyo po, hindi lang tinugon, kundi tuloy-tuloy. Amen! Hallelujah! So, purihin po ang Panginoon at kay Brother Mark po ay, ayun, na-promote po siya. Last December, no? December. And then, kapopromote lang po niya, kabe-birthday pa lang din niya. Yeah, nag-birthday po siya last week. And then, ngayon po ay isang blessing na naman yung kinakaharap niya na siya ipagkawag sa kanya. For interview, i-claim mo na yan. Amen?
Meron po tayo yung subject po ng ating for the month of January. Ang topic po natin ay faith. Amen. Dahil sa faith po na yan, napapractice po natin. Sabi nga po, ang pananampalataya ay naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita, naniniwala tayo sa mga bagay na darating. Amen? Amen. Kaya lahat po ng mga bagay na hinihintay po natin sa Panginoon, huwag po tayong mahiya, sabihin po natin sa Lord, and then, at sa mga ganitong pagtitipon, i-claim mo na yan. Amen? Isa pa po. Meron pa po, isa pa. Ay, nagkakangitiyan kayo, hindi malaman kung sino yung mauni sa inyo, no? Amen? Wala na po? Okay, puri po ang Panginoon. Hallelujah. Muling palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? At tayo po ngayon ay darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen? Okay, puri po ang Panginoon. Hinihiling po sa bawat isa yung pong cellphone. Pakiusap po. Itago muna po ang cellphone at tayo po ay makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Pagka oras po na ganito ng pagsamba, lagi po natin yung pong cellphone po natin, maaari iwan po natin yan, ilagay po natin sa bulsa. Dahil itong pakikinig po natin ang salita ng Panginoon ay ilang oras lang ito. Pag alis mo rito, 6 na araw at kalahati o hindi man, nahawak-hawak na naman yung cellphone na yan. Kaya maaari po, i-close mo na po ang cellphone at tayo po ay ituon po natin ang ating kaisipan, ang ating pandinig sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen po? Amen? Amen! Alapan po natin Panginoon, kinatawagan po ang ating Pastor Manny Kamaki. God is good. And all the time, God is good. At tunay nga pong ang Diyos natin ay mabuti. Ako po yung nagagalak dahil this week po ay medyo nabawasan yung bigat ng trabaho ko kasi nagkaroon ako ng kasama sa trabaho. Si Brother Francis, yan nakasama po natin na sa likod. Ayan. Tapos hindi lang pala siya talagang desire niya na maisama yung pamilya niya. Yung ate niya nandyan, tsaka yung asawa niya. Ayan, sila Brother Aaron. Welcome kayo dito sa church. No? So wala tayong itinataas na relihiyon o anumang bagay na hindi patungkol sa Panginoon. Ang mahalaga lang ay yung relasyon natin sa Diyos na sinasamba natin. Gaano tayo, sino ba tayo sa harapan ng ating Diyos na kinikilala. Amen? So ngayon po ay patuloy na pinag-aaralan sa buong buwan yung tinatawag na When God Calls. Ayan. When God Calls. Kapag ka ang Diyos ay tumawag, ano ba ang mga nangyayari kapag ka tinawag ka ng Panginoong Jesus? Ayan. Yung pagkakataon na bago pumunta ang Panginoong Jesus mula sa langit, nagkatawang tao dito sa lupa. Amen. Ayan. Binigyan ko po ng topic na to fulfill them, not to abolish them. Ano ba yung to fulfill them? Yung mismong sinabi, yung mismong pagkatawag ng Diyos sa atin, eh hindi para baliwalain lang. Kapag tayo nakapakinig ng sinabi ng Diyos, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus, dapat ito ay mangyari. Amen? Sabi po sa Mateo chapter 5, verse 17 and 18. Nangyayari ko po ang lahat na tumayo, sabay-sabay po natin basahin ang ating text o pag-aaralan sa umaga nito. Matthew chapter 5, verse 17 to 18. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away,
not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Huwag niyong isipin na ako'y dumating upang baliwalain ang batas at ang mga propeta. Hindi nga ako dumating para baliwalain ang mga bagay na ito, kundi tugting o gawin. Sinasabi ko sa inyo, mapaparang ang langit at ang lupa, isa man sa mga kuwit o tuldok ng mga batas ay mapangyayari dahil sa mga salita niya. Yamang nabasa ang salita ng Diyos, tayo po lumako sa pananalangin. Our Heavenly Father, we honor you, we give you praise, we give you thanks, Lord God, for this wonderful day. We honor you. We want to experience your presence in our midst right now, Lord God. Patuloy kang mangusap. Patuloy kang pumatagpo ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kung kayo'y wala sa amin, Panginoon. Kung kayo'y hiwalay sa amin. Hayaan niyong patagpuin, Panginoon, ang bawat kaluluwang nauuhaw sa iyo, Panginoon. Punuin niyo nga po, busugin niyo ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, Panginoon. Sino man ang nangihina, bigyan niyo po, Panginoon, ng iba yung kalakasan. Kung sino po, Panginoon, ang nawawala ng pag-asa, give them hope, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang mga may sakit, patuloy na makaranas ng kagalingan, Panginoon, sa oras na ito. Ano man ang mga pangangailangan ng bawat isa, tunay ikaw lamang ang makatutugon at makasasagot ng aming mga pangangailangan. Lord God, sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan, sige po, makakaupo na mo ang bawat isa. Ayan, isang malaking tanong. Ayan, when God calls, narinig niyo na po ba na kayo'y tinatawag ng Diyos? Alam niyo na po ba kung bakit ka nabuhay sa mundo? What is the real purpose of your life? Ang ating Panginoong Hesus, pinag-aralan natin noong December hanggang ngayong January, katulad ng mga pantas, sinundan nila ang tala, di ba? Hanggang sa sila ay pinapunta sa Egypt dahil papatayin lahat ng bata na sabi ay the King of the Jews. Natakot si Herodes. Natatandaan niyo ba yung ating mga pinag-aaralan? Natakot si Herodes na may papalit sa trono niya. Kaya lahat ng bata simula 2 taon pababa ay pinapatay niyang lahat. Kaya nga yung anghel inutusan si Jose at ang kanyang asawa na si Maria na pumunta muna kayo sa Egypt hanggat hindi pa namamatay si Herodes. Kaya from that day, tinuro ni Pastor Arthur last week, patay na si Herodes. Bumalik na kayo sa Israel. Amen? Kaya yon, coming from Egypt, tinawag pabalik. Amen. So, ano ba yung pagkatawag talaga sa atin? Sino ka ba talaga sa harap ng Diyos? Ano nga ba talaga ang dahilan? Pag tinanong mo ang tao, bakit ka nabuhay? Para kumain. Para makatapos sa pag-aaral. Para makapagtrabaho. Tapos bakit ka nagtatrabaho? Para mabuhay. Bakit ka nabubuhay? Para magawa yung gusto mo. Para kumain. Para kumain. Tapos pagkatapos kumain, para magkapera, para mabuhay. Paulit-ulit na lang. Nakalimutan yata natin na may Diyos na lumikha sa'yo. At yung lumikha na yan, may purpose. Bakit ka nabuhay? Amen? At yun yung pinapaalam sa atin ng Panginoon. Kung paano siya mula sa langit, bumaba dito sa lupa kasi may purpose. Amen? Ito yung mga tanong na dapat nating makita. What are the prophecies about Jesus? Ano ba yung mga inihula noong unang panahon? Yun yung mga salita ng mga sinabi ng mga propeta. Kaya yung binasa natin kanina, naparito ang Panginoong Hesus
Hindi para baliwalain yung sinabi ng propeta na merong ipanganganak ng isang birhen at tatawagin siyang Emmanuel. Inihula yun. Nangyari po ba yun? Sunod, what is in the name? Ano bang meron doon sa pangalang Jesus? Lagi ko lang itinuturo ko sa bawat isa sa atin sa Bible study. Anong pangalan mo? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pangalan mo? What is in the name? Anong meron sa pangalang Jesus? Bakit sinabi, manganganak ka ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus? Bakit? Anong meron? Bakit kailangan talagang yun ang pangalan niya? Dahil may purpose. Meron talagang dahilan bakit yan ang naipangalan. O ngayon, alam niyo na po ba ibig sabihin ng pangalan niya? Pag sinabing Angela, ang ibig sabihin ay God's messenger. Amen? Luisito, a mighty warrior. Mighty warrior? Kaya pala naging sundalo siya. Doris, bountiful. Kaya pala pag pumunta kami, laging puno ang lamesa. Bountiful eh. Nakatatak sa pangalan mo kung anong gagawin ng Lord sa buhay mo. Hindi aksidenteng naisip lang ng nanay at tatay mo yan. Niloob ng Diyos na maging ikaw yan. So ngayon, para malaman mo kung anong direksyon ng buhay mo, alamin mo kung anong ibig sabihin ng pangalan mo. Pansinin niyo po yung pangalang Melanie. May kilala ba kayong Melanie? Anong klaseng buhay meron sila? Darkness, malungkot, masalimuot. Unless na wala siya sa Panginoon, makilala niya ang Panginoon, doon palang mababago ang buhay niya. Tama po ba? May kilala ba kayong Lani na ang gulo-gulo ng buhay? O totoo daw, kapitbahay niya. Kapatid niya mismo. Totoo po yun. Kaya, hindi po aksidente ang pangalan niyo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba ibig sabihin ng pangalan mo? Kung hindi mo alam, andyan si Google, tanong nyo kay Google. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pangalan ko? Kasi bakit ko binibigyan ng emphasis yung pangalan? Kasi dyan pagbumula ang misyon ng buhay mo. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, that is the main purpose of your life. At doon, magmumula ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Yung pangalan ko, ano ba pangalan ni Pastor? Nakita niyo ba kanina? Manuel. Ang ibig sabihin, coming from the word Emmanuel, na ang ibig sabihin, God is with us. Dati kahit anong ginagagawa ko, nagkakakrus ako. Kasi lumaki ako sa lugar na na puro sugal. Tapos yung tatay ko, lasenggero, 3 araw kung uminom, walang tigil. Pero paano ako naging pastor? Bakit ako napunta sa lugar na to? Dapat, nandun ako sa squatted, dapat nandun ako, nagsusugal ako ngayon. Niloob ng Diyos ang pangalan ibinigay sa akin. God is with us. Kaya pala hindi ako natuloy sa pagsisiman ko. Kasi yan sabi, mga siman, mga mga mapagbigay, lapitin ng alam na natin yun. Pero hindi niloob na mapariwara ako doon sa buhay na yun. Talagang dinala niya yung pangalan na yun hanggang sa ako'y maging lingkod niya. Amen? Naiintindihan na po ba natin? Kung gaano kahalaga ang pangalan mo, doon magmumula ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. So, what is the purpose of your name in your life?
Tuloy natin. Sabi doon, to fulfill them. Dapat maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng ginawa ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Hesus. What is in the rain? At ang pangatlo, things that need to be done. May mga bagay na kaya ka tinawag ng Diyos upang mapangyari ang kanyang kalooban. Sa tingin niyo po ba nangyayari na ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? O parang hindi mo alam na may nangyayari na pala? Amen? Hindi po aksidente bakit nakaupo ka dyan ngayon. Kasi gustong ipaalam ng Lord, anak, ang tagal na kitang gustong yakapin, gusto kong maramdaman mo, maranasan mo, ang plano ko para sa iyo. Pero patuloy tayong humihiwalay, lumalayo, at patuloy na hindi nakikinig doon sa gustong sabihin ng Lord. Kaya hindi natin matagpuan yung plano mo. Hindi natin mapuntahan. Ayan, lagi kong naituturo sa atin ni Pastor Arthur. The highest destiny of men is to go to God. Ang pinakadakilang layunin, tayong lahat ay makarating sa tahanan ng ating Ama na nasa langit. Ang purpose ng Lord, manahin mo ang langit na bayan. Sabi mo sa katabi mo, alam mo ba, taga-langit ka? Taga-langit ka? May narinig ako, wedding nga. Anong wedding nga? Bakit wala ka bang tiwala na siya ay pupunta ng langit? Maaring ngayon, hindi pa. Maaring ngayon, may nakikita kang hindi maganda sa kanya. Pero ang plano ng Diyos, siya ay magmana ng langit na bayan. Amen? Minsan pa sabihin mo, hawakan mo yung balikat, taga-langit ka. Amen! Sa mong malakas na palakpak sa Panginoon. Tayo po ay nilikha ng Diyos para tanggapin ang kanyang regalo, ang buhay na walang hanggan. Things that need to be done. Pero habang wala pa ang langit na bayan, hindi pa tayo gumagraduate sa buhay na ito, meron siyang mga ipinapagawa. Yun yung purpose in life. Dapat alam mo kung ano ang mga dapat mong ginagawa habang meron kang pagkakataong gawin ng mga bagay na yun. Amen? Sige po, tuloy-tuloy natin. Ito po yung mga prophecy. So, ang dami po niyan, hindi ko na po iisa-isahin. Pwede niyo pong isulat, picturean, balikan niyo po mamaya. Ano nga ba yung mga inihula patungkol sa Panginoong Hesus? Ano bang nangyari talaga? Isaiah chapter 7, yan. Inihula na merong ipanganganak ng isang berhen. Ayan po yan. Tapos sabi daw, prophecies about Jesus' death. Ipanganganak, tapos mamamatay. Ayan, nakalagay po dyan. Bibigyan po natin ng insight. So po, ito. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. May ipanganganak ng isang berhen. Isang question talaga yun eh. Pwede bang manganak, virgin nga, wala ngang asawa, pero mabubuntis? Yun ang sabi ng Lord eh. So, yan po yun. Inihula. But, He was pierced through for our transgression, He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon Him, and by His scourging, we are healed. Ayan. Siya po ay pierced. Ano yan? Tutusukin ba? Ayan, sisibatin. Dahil sa ating mga kasalanan. Ayan, dudurugin, crush. Dahil sa ating mga kalikuan. Ang pagpaparusa na dapat ay para sa atin ay kanyang tinanggap. Sa kanyang mga latay, tayo nga ay nagsipagaling. Inihula yan, wala pa ang Panginoong Hesus. Pero inihula na mangyayari ang mga bagay na yan. Amen? Hula pa lang yan ni Propeta Isaiah. Tinataya po na 400 years or more na
na daang taon ang pagitan bago nangyari o naisakatuparan ang mga hula ng propeta. Tuloy po natin. So, inihula yon noong panahon na yon. Tapos, pinanganak na. Nangyari sa New Testament, ang alin? Ang mga inihula ng mga propeta. Ay, totoo nga, may ipanganganak nga. Ayan, sa Matthew chapter 1, verse 21, sabi doon, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus." Anong ibig sabihin ng Jesus? Because he will save his people from their sin. Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yung pala ang ibig sabihin ng Jesus. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang tanong, sino nga ba talaga yung bayan na yan? Ang sabi, ang mga Israelita, dahil doon siya ipinanganak. Pero ang totoo pong tunay na bayan ng Diyos, sino po ba ang tunay na bayan ng Diyos? Ikaw yun. Tayo yun. The body of believers. Yung mga sumampalataya, tumalikod at isinuko ang lahat ng kasalanan. Ang sabi doon, He will save His people from their sins. Tayo na kumilala at iniligtas niya mula sa ating mga kasalanan. Sino po dito yung isinuko na lahat ng kanyang kasalanan sa Panginoon? At siya ay bago na. Ay, wala kaya. Dapat po bang ikahiya na dating ikaw ay sugarol? Dating ikaw ay, alam mo na kung ano-anong klaseng sino ka dati. Pero dahil sa Jesus na yan, nabago ang buhay mo. Amen? Sige po, taas ang kamay. Sino yung binago ng Diyos? Ay, hindi pa siguro nababago talaga. Basta, hindi pa nila makikita. Amen? Ang binago ng Diyos ay tunay nakaranas ng kanyang kapangyarihan. Amen? Ibig sabihin lang, natupad yung pangalan niya sa buhay mo. Dahil si Kristo, andyan na sa buhay mo, nasa puso mo. Amen? Yung po dapat kapag tayo dumadalo ng gawain, saan man tayo pumunta, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tinatanggap natin ang salita niya. Doon nagkakaroon ng kapangyarihan. Ang sabi, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. That is the purpose, mula sa langit, bumaba dito sa lupa, para para iligtas ka mula sa kasalanan. Yun. Kasi kung tayo lang, sa tingin niyo po, kung tayo lang, kaya ba nating maging maayos sa harapan ng Diyos? Meron bang tao kayong nakita na hindi nagkasala? Meron bang tao na minsan hindi nagkamali? We need salvation. We need the grace of God. Kailangan natin ang habag ng Diyos kasi tayo mismo hindi natin kaya. Lahat tayo nagkakamali. And we need a Savior, at yun ang ating Panginoong Jesus. Amen? At ito yung pinakahuli, yung pinaka-importante. To fulfill them, not to abolish them. May mga batas na, may 10 Commandments, may sinabi ang mga propeta, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yan. Kaya nung dumating ang Panginoong Jesus, sabi niya, hindi ako naparito para baliwalain, kundi para gawin ang mga bagay dito. Sabi niya, ano ba yung mga iniula na gagawin ng Panginoon? Sabi niya, Propeta Isaiah, then the eyes of the blind shall be opened. Yung mga bulag makakakita, and the ears of the deaf
shall be unstopped. Yung mga hindi nakakarinig, yung mga bingi ay makakarinig na. Ibig sabihin nito, hindi lang to physical. Kung hindi mo nauunawaan, hindi mo nakikita ang mga pinapakita ng Lord sa iyo na makapangyarihang gawa. Kung hindi mo nakikita na mahal ka niya, lahat ng bagay ay ginawa niya para sa iyo. Ngayon sinasabi ng Lord na parito siya para imulat ang iyong mata na siya ang kailangan mo sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo pinakikinggan, na napakahalaga pala para sa buhay mo, panahon na para makinig ka. Amen? Ano pa po? Sabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me, He has sent me to bring good news to the oppressed. O yung mga nahihirapan, o yung mga pinaparusahan, yung matagal nang naghihirap, may pag-asa na. Amen? Ano man yung mga iniisip mong hindi mo kaya, hindi mo magawa, imposibleng mga bagay, naparito siya para bigyan ka ng pag-asa. Ang sabi doon, to bind up the broken-hearted. Ano po yung broken-hearted? Hindi lang yan sa love life, kundi talagang maraming pinagdaanan sa buhay. Broken-hearted. Ang dami-dami mo ng failures, ang dami-dami mo ng regrets sa buhay mo. Yung masalimuot na puso na yan, aayusin na. Bibigyan ka niya ng bagong puso. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. To proclaim liberty to the captives. He came to set the captives free. Gusto ng Lord palayain ka. Bakit, Pastor? Nakakulong ba ako? Nung pumunta ako sa jail, hindi po ako nakulong. Nangaral po kami dun sa sinasabi, sa kulungan. Ang dami nila, siksikan sila dun sa selda. Tapos nung nagsishare na ako, may mga umiiyak, may nagsisisi, may sumisigaw na ayaw niya na. Ano yung ayaw niya na? Sabi ng isa, Pastor, salamat sa Panginoon kasi nung nasa laya ako, nung nasa labas ako ng seldang ito, kala ko malaya ako eh. Pero nakakulong pala talaga ako sa kasalanan. Hindi ako makaalis dun sa addiction ko dun sa shabu na yun. Hindi ako makalaya dun sa alak na ang tagal-tagal gusto kong itigil pero hindi ko maalis. Pero salamat. Salamat sa seldang ito. Nakakilala ko ang Panginoong Yesus na nagpalaya sa akin. Maaaring wala ka sa kulungan pero baka nakakulong ka sa kasalanan. Na hanggang ngayon hindi ka makawala. That is the reason why Jesus Christ came into this earth, into this world, to set you free. Gusto kang palayain ng Lord sa bagay na hindi mo kayang gawin. Kasi hindi ka Diyos. Tao ka na may limitasyon. Ang kailangan mo lang gawin, magpakumbaba sa harapan niya at sabihin, Lord, mahina ako. Lagi akong nadadapa, hindi ko kaya eh. I need you in my life. Brothers and sisters, kung may mga bagay na hindi ka kayang gawin, okay lang yan. Kasi tao ka eh. Pero, ang manatiling nasa maling ginagawa, eh hindi na okay. Okay lang na nagkamali ka kasi hindi mo alam. Okay lang na nagkamali ka kasi tao ka nga eh. Pero hindi okay na ipamuhay mo na yan hanggang mamatay ka. Mali yun. Dahil may Diyos na kayang palayain ka sa bagay na hindi mo kaya. Dahil ginawa ng kaaway
na ayaw niyang maririnig mo ang patungkol kay Jesus na magpapalaya sa iyo sa mga bagay na gawa ng kaaway. Amen? Ganun ka kamahal ng Lord. Dapat papunta na tayo ng impyerno lahat dahil sa kasalanan natin. Pero merong nagmamahal sa iyo. Merong makulit na Diyos, pinapapunta si pastor, pinapapunta yung kapatid mo, yung tatay mo, yung kuya mo, yung mga nangangaral sa bus, nangangaral sa palengke. Bakit ang kulit-kulit nyo? Bakit pa ayaw nyo tigil niyang salita ng Diyos na yan? Bakit ayaw nyo itigil? Kaya hindi tumitigil kasi hindi ka pa nababago. Kasi hindi ka pa naaabot ng Lord. Mahal na mahal ka niya. Hindi nagigiba pang Lord sa'yo. Kasi ganong kanya kamahal. Naparito siya para maganap yung salita na yan. Hindi ka pa niya naiiligtas. Hindi ka pa nakakalaya sa mga bagay na dapat ay makalaya ka. And release to the prisoners. Mamaya, kung meron pang bagay na hindi mo pa kayang alisin, maaaring ito yung oras na maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Lord, sa'yo na to. Hindi ko na kaya. I need you in my life, Lord. Let the power of God, let the power of Lord Jesus Christ be experienced by you. Hindi lang ito naririnig. Andito ang Panginoong Yesus, kinakatagpo ka sa oras na ito. Huwag mong patigasin ang puso mo, kapatid. Hindi lang unbeliever, maging ikaw naman na ng palatayana. Why are you struggling so much? Bakit nahihirapan ka? Mahirap ba magpatawad? Mahirap ba magpakumbaba? Mahirap ba makipag-ayos? Mga bagay na pipigil sa iyo upang hindi malayang makakilos ang Diyos sa buhay. Inayayaan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po yung lumapit sa presensya ng Panginoon. Ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag mo muna pansinin yung katabi mo. Ang Diyos kinakausap ka ngayon. Ibigay mo yung tunay na pagsamba. Hayaan mong bumalong ang pagpupuri sa puso mo. Hingi mo ng tawad. God wants to heal you. God wants to set you free. God wants you to have peace inside you. Tingin mo ang presensya ng Lord. Let the power of God be with you. Lord, I want to experience that. Maganap sa akin, Panginoon, ang nihula sa iyo. Maganap sa buhay ko. Palayain niyo po. Patawarin niyo po, Panginoon. Tunay na pagsamba o Lord. Hallelujah. Hallelujah. O sabi mo ang Panginoon. Pagkawagan mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaan sa iyo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Minsan pa,
awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Nasabi mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-alipin ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Sabi mo, Panginoon, ang puso kong ito sa lahat ng nais ko, lahat ng pinag-alipin ko. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoon Jesus, magaling ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Pagharihan mo, Panginoon, ang puso ito. Gawin mong kaharian ang puso ito, Panginoon. Malaya kang kumilos. Lord, isinusuko ko na. Kung ang labi na ito ay naging matabil, mapanakit, hindi naging kalugod-lugod sa iyo, mga salitang lumalabas dito, Lord, yan. Sa iyo na po ito. We need you, Lord. Ang kamay na ito, Panginoon, na napakagaan, na manakit, Lord, yan. Sa iyo na po. Sinusuko na po namin, Panginoon. Ang buhay na ito, Lord, yan. Ano man ang purpose mo sa buhay ko? Sa buhay namin, Panginoon, ay maganap. Salamat mo sa pagkatawag mo sa amin. Kami na maging anak mo, Panginoon. Kami na tinawag mo upang iyong maging anak, Panginoon. Brothers and sisters, kung kinakatagpo ka ng Panginoon sa oras na ito, kung meron kang gustong isuko sa Lord, hindi yung relihiyon mo ang makakapagligtas sa iyo. Nag-iisa lang, ang Panginoong Jesus lang. Lumapit ka sa Kanya. Mananampalataya ka man o hindi, ito ang simula. Tumingin ka. Taas mo ang iyong kanang kamay as a sign of surrender. Show humility before God. Magpakumbaba po tayo, itaas natin ang kamay natin, huwag mong pansinin yung katabi mo. Sumunod ka sa dalangin na ito. Panginoong Jesus, tatawad ko sa aking mga mabalakid na salita, sa aking mga maling na gawa. Patawad po sa mga maling pag-iisip, mga gawang hindi ka lugod-lugod sa iyo. Patawad po, Panginoon. I need you in my life, Lord. Sa oras po na ito, sinisin niyo po ako. Pumasok ka sa aking puso, Panginoong Jesus. Dinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Baguhin niyo nga po ako. Palayain niyo na po ako sa mga bagay na hindi ka alugod-lugod sa iyo. Salamat po. Salamat sa dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo upang ako ay malinis. Salamat po. Sulat niyo nga po, Panginoon, ang
ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon Jesus, salamat po. Kilala mo ang aking mga kapatid. Sila na sumuko sa iyo. Sila na nagtalaga ng kanilang buhay. Let your purpose in their lives matagpuan nila, Panginoon. Marinig nila ang iyong tawag at sila itutugon sa iyo. Salamat po sa patuloy na pangungusap mo, sa patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon. Tunay ikaw ang Diyos na buhay na nagbabago ng buhay ng tao. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na may magagawa sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na buhay na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw ang Diyos na buhay na nagpapalaya sa amin. Sa iyo ang papuri, ang kaluwalhatian at pasasalamat. Kung aming samot na lagi sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Puri po ang Panginoon. Salamat po sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Amen. Puri po natin ang ating Panginoon. Minsan may palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Puri po ang Diyos. At kanina po hanggang nag-share po si Pastor. Naalala ko po noong mga past 90s. Po ay nasa chaplaincy noon. Nagtuturo po kami under po kami ng Movement for the National Discipline ng Armed Forces of the Philippines, saka ng Values Formation Council ng Philippine National Police. Marami po noon ng mga kapastoran na nasa chaplain po noon. Nagtuturo po sa mga kampo, sa mga governor office, sa mga mayor office, at doon po sa bilangguan. Naalala ko nga po noon, kung nagidinig niyo po yung grupo ng Shalom Brothers. Sino po nakapakinig na po ng mga awitin ng Shalom Brothers? Yung po Shalom Brothers, sila po ay isang selda po sa munting lupa na nahatulan ng iba't ibang klaseng kaso, may nahatulan ng habang buhay. At isa po ron ay, kung napanood niyo po yung true to life story ng Aligagang, ng mga terror ng Cebu, part of Visaya, yung pong isa doon ay nakakilala sa Panginoon. Isang grupo po ng Aligagang ay nang-hold up po sila, and then halos nangamatay, isa lang ang natira doon. At ngayon po yung kung isa po na yun ay pastor na rin. Amen? At yung po yung nasa Muntinlupa, isang sekta po yun na na-born again silang lahat. Kaya kung sa YouTube po ninyo, minumungkain po na buksan po ninyo, search po ninyo yung Shalom. Napakaganda po ng mga awitin po na yun. At naging paborito po rin ni Brother Jerry yun, saka ni Brother Joy. Naging paborito ko rin po yun. Amen. Kaya nung po, atin po na kami po ay nag-preach o nag-mission sa mga bilibid. Lagi po namin kinakanta yung mga awitin ng Shalom. Amen po. At naalala ko rin po nung kami po ay nag-Bible study doon ng Brother Jesse. Pag-usapan po namin yung Bilibid Prison. And then naalala ko po doon na meron po kaming na-interview. Ako ay naka-interview ng isang bilanggo. Ang sabi po niya, alam mo brother, sabi niya, akala ko ang tunay na kalayaan yung nasa labas ka. Ang tunay na kalayaan pala na naranasan ko yung nandito sa loob. Alam niyo po, nahatulan po siya na kung ilang beses nahatol, and then nung makausap po siya, sabi niya,
nakatanggap na ako ng parol ng gobyerno. Sipin po ninyo, kaiba ng tao na yun. Siya po ay, ang nangyari po sa kanya, ang mga bilanggo, nangangarap, humihiling na sila'y palayain. Yung tao na yung pinalaya, pero hindi umalis ng bilangguan. Alam niyo po, pinakiusap po niya doon sa direktor na doon na siya mamumuhay sa loob ng bilangguan. Pero hindi na po siya nakakulong. Meron na po siya isang binigay na bahay, paggawa siya ng bahay doon. Doon na rin po siya nagkaroon ng pamilya. At hindi na po siya lumabas ng bilangguan. At doon na rin po siya meron. Kasi sabi niya, pag ako ay nakalaya, hahanap ko ng trabaho, malalaman na ako ay bilanggo, baka tratuhin lang ako ng hindi maganda ng lipunan at ako muli ay magkasala. Amen po? Kaya napakaganda po, sabi nga po, pinag-aralan po natin, sabi po ng isang awitin, the Spirit of the Lord is upon me, to heal the broken heart and set the captives free. Amen? Bagamat tayo po, ang tao po, na nandito po sa lipunan, nasa laya, pero hindi malaya. Bakit? Kasi alipin nakakulong sa kasalanan, nakakulong sa bisyo, nakakulong sa kung saang bagay. Kaya nakakulong, ang tunay na kalayaan po ng isang tao ay hindi nasa kulungan. Ang tunay na kalayaan po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Yung tayo po ay maging malaya sa kasalanan. Amen? Misabay palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. At ngayon po ay darap po tayo sa pagkakaloob na ibabahagi ng ating kapatid, Sister Brenda. Gandang umaga po sa ating lahat. Kaninang umaga po pagising ko, masamang-masama po yung throat ko. Tapos talaga po hindi ako makalunok. Sabi ko, Lord, naka-schedule po ako ngayon na mag-exhort ng sa tithes of offering. Sabi ko, kung wala akong lalabas sa bibig ko ng boses, paano po ako makakapag-exhort? Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Although masakit ang lalamunan ko, pero talagang, sabi niya, anak, gawin mo kung ano ang naka-schedule sa'yo, kung ano man ang mo. Kaya ito po ako ngayon, although medyo masakit ang lalamunan, pero kailangan ko pong sundin ang pinapagawa ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, samahan niyo nga po ako sa pagbasa sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38. Ito po siya. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Pustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Napakasarap po ng talatang ito. Habang pong minumuni-muni ko sa kanina, sabi ko talagang once na magbigay po tayo, kasi po ang Panginoon binigay niya ang kanyang anak sa atin sa pagmamahal. So dapat po magbigay din po tayo sa ating Panginoon at sa ating kapwa ng may pagmamahal. Alam niyo po, tayo po binibless ng Panginoon dahil po sa tinutupad natin kung ano man ang ating kung ano man ang kanyang iniuutos. Kaya gusto ko lang pong mai-practice sana sa atin. Katulad po ng mga apo ko, sabi ko sa kanila, binibigyan ko kayo ng daily allowance nyo sa pagpasok nyo ng 150. What if pa kung yung 10% nun, itago nyo? Para ako pagdating ng Sunday,
meron kayong maibibigay. Kako, ano pa lang kayo, ngayon pa lang, alam niyo na kayo may obligasyon sa ating Panginoon. Na kung kayo kumikita na, ibabalik ninyo ang para sa kanila. Kaya natutuwa po ako kanina. Dahil tinanong ko po ang apo ko. Sabi ko, Gian, ano ang sinabi ko sa inyo? Mami lang, mayroon po ako. Alam mo bang, tuwang-tuwa ko sa galak. Dahil yung aking apo, natuturuan ko na siya. Kahit paano nang sumunod sa ating Panginoon. Salamat po. Hindi ko nawapan talaga kasi masakit po talaga sa ang lalamunan ko. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa pagkakataon na muli mo kaming dinala dito sa iyong sambahan para magpuri, magpasalamat. Panginoon, salamat po sa mga blessing na binibigay mo sa aming magkakapatid dito. Hallelujah, hallelujah. Lord, ano man po ang manakayaran ng aking mga kapatid na ibigay sa inyo. Hinihiling ko po na ito yung lubos niyong tanggapin. Hallelujah. Lord, sa mga kapatid ko po na may mga hanap buhay, gabayan niyo po sila. At sa mga kapatiran naman po na wala pang hanap buhay, kayo po ang mag-guide, kayo po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan. Lord God, salamat po. At muli po, ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng papuri. Pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At ngayon po ay makakadinig po tayo ng special number na babahagi sa atin ni Brother Angel. And then, meron po tayong dalawang musician sa instrument. Natutugtog si Brother Gian at si Sister Audrey. Amen. Amen. Minsan may palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sa buhay ng ating mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Itong awitin ko ay salamat sa Panginoon. Salamat po. Kaya ito kung buhay ito ay gamit ko sa Panginoon. Kaya ako napakasalamat sa Panginoon. Huwag niyo pong pansin yung awitin ko. Moses, huwag niyo pong pansin yung awitin ko. Ay, isa na awitin.
naman bawat daramdaman. Kahit may kahirapan, ako'y di mo pinabayaan. Kaya naman ang buhay ko naalay sa'yo. Dumating man ang oras, ako pa rin ay hawak ko. Dumating man ang dilim, nagsubay sa akin. Pangako mo lagi ako'y iyong yakap, yakap pa rin. Puso mo'y humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, pagsubay sa akin. Pangako mo'y laging ako'y iyong yakap, yakap pa rin. Puso man ay humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubay sa akin. Pangako mo'y lagi ako'y iyong yakap, yakap pa rin. Puso man ay humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, pagsubay sa akin. Pangako mo'y yakap pa rin. Ang puso man ay humibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Amen. Hallelujah. Palakpak po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Nakapag-bless po ang ating kapatid. Amen. Yan po. Ayan. Si Alvis at si Gian ay ginagamit na ng Panginoon. Amen. So, encourage po doon sa ibang kabataan na one day sila po ay sama-sama magpa-participate po rito. Amen. Inaasahan ko na rin po sa mga darating na mga linggo na ganitong araw ay yung pamilya na po ni Brother Kurt ang kakanta at tutugtog dito. Amen? Amen. Hallelujah. Isang araw, sasabihin, Sister Joy, mag-special number kami sa susunod. Ayan. Kakanta na rin po si Brother Kurt dito at si Sister Doris. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Kasama po si Nanay. Yan. Yan. Si Nanay po ay maganda po ang boses niya. Hindi nyo lang po alam. Susunod po yan. Amen? At bago po tayo dumako sa ilang gawain pa, tinatawagan ko po ngayon ang mga bagong kapatid natin na dumalo sa umagang ito. Mangyari po ay tumayo po at pumunta po rito sa harapan po rito para ipag-pray po tayo ng ating pastor. So, tinatawagan ko po si Brother Francis Latombo. Okay. And then si Aaron Garganta, Princess Latombo at Glide Garganta. Amen? Tinatawagan ko rin po kasabay po doon lahat po ng nagdaos ng birthday ngayong month of January.
si Gian, Brother Gian, Sister Joy, and Brother Mark, Brother Ryan. Yun. Yan. Sino pa ba? Meron pa bang tinabanggit? 41 of January na nagdaos ng birthday? Okay. Ito po sila kasama ko. Ito, birthday din ng bata na ito ngayon. Kapatid ko ni Brother Francis yung ate niya. Alam ko sa ano ang pangalan niya? Clyde? Yan. Sama-sama po natin panalangin ang mga birthday celebrant at ang mga bago natin kasama ngayong araw nito. Nawa hindi ito ang una at huli, kundi patuloy na paglalim sa relasyon sa ating Panginoon. Amen. Sige po. Tayo po sama-sama manalangin. Ito natin ang ating mga kamay sa kanila. Our Heavenly Father, we honor you, we give you thanks, we give you praise sa buhay ng aming mga kapatid. Lalo na, Panginoon, sa batang ito, Panginoon, dalangin po namin kay Clyde sa kanyang kaarawan. Lord God, tunay nga po, dalangin namin ang iyong pagsama. Ang iyong presensya ay manatili sa batang ito, Panginoon, nalalaki na may takot sa iyo, Panginoon. Ano man ang plano mo sa kanya, Lord God, tunay nga po, gawin niyo po siyang pagpapala sa kanyang mga magulang. Lord, maging daan siya, Panginoon, sa marami pang mga bagay na gagawin mo kamangha-mangha sa buhay ng kanyang pamilya, Panginoon. Salamat po sa kanyang magulang, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, Panginoon, na naging bahagi ng pamilyang ito, Panginoon, na dinala siya dito sa lugar na to upang patuloy na marinig ang iyong salita, Panginoon, yung kapangyarihan ay maranasan nila. Ganun din sa kanyang kapatid, si Brother Francis. Lord, dalayan po, Panginoon, salamat po. Itinalaga mo, Panginoon, ang araw na ito upang makasama namin sila. Iyaan yung patuloy na masamahan. Ang presensya mo, Panginoon, ay manahan sa kanila, Panginoon, sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang mga ginagawa. Ipakita niyo nga po, Panginoon, na kayo ang makapangyarihang Diyos na may magagawa sa buhay nila. Magkaroon ng lalong malalim na relasyon pa sila sa inyo, Panginoon. Ganun din pa na, tinataas po namin ang mga birthday celebrant ng January. Lord God, si Brother Ryan, dalangin po namin ang patuloy na kasigasigan, Panginoon. Dahil entusias ang Panginoon sa paglilingkod sa iyo. Lord, lalong mag-alab ang kanyang puso sa paglilingkod. Lord God, salamat po. I-bless niyo nga po ang kanyang hanap buhay. Ganun din pa si Brother Luis. Lord, dalangin po namin ang kanyang bisaya na patuloy, Panginoon, na maging pagpapala. Lord, dalangin po ang kanyang mga projects. Lord God, ang kanyang hanap buhay. Give him favor, Lord God. Salamat po. Ganun din, Panginoon, ang aking kapatid na si Brother Mark. Lord God, unti-unti pinapakita mo sa kanya ang iyong kilos, ang iyong gawa, ang iyong makapangyarihan gawa, Panginoon, sa kanya at sa kanyang kumpanya. Panginoon, right now we claim, Lord God, by faith, Lord, na itatalaga mo siya sa posisyon na yun, Lord God, dahil nakikita mo, Panginoon, ang kanyang puso, ang iyong plano ang maganap sa buhay niya, Lord God. Ganun din pa naman si Sister Joy, si Brother Gian, Panginoon. Lord, itinataas mo namin ang aming mga kapatid na ito, Lord God. At tuloy na higing pagpapala, pagpalain niyo at maging daluyan ng mga pagpapala pa, Panginoon. Lord, patuloy ka namin itinataas at binibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, Lord God. Kung aming sama dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen! Amen. Yung pong may birthday celebrant, dito muna po. Parang meron po tayong picture lang po tayo. Ako to. Sino po pwede mag-picture? Okay, purihin po ang Panginoon at salamat po sa mga dumalo, sa mga bago nating mga kapatid. Amen.
Nasa po namin ang mga susunod na mga araw ay makakasama po namin kayo dito. Salamat din po sa mga may kaarawan. Amen. So, hindi ko po na tayo po lahat ay tumayo bilang sa pagbabasbas ng ating pastor. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sa ating Diyos Ama na makapangyarihan, na nagbibigay ng lahat ng biyaya, ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kagalakan ay maranasan ng bawat isa. Sa ating Panginoong Hesus, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at kaligtasan ay ating tanggapin. At sa pagsama ng Banal na Espiritu, ay manahan sa bawat isa ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpala po ba ang lahat? Amen. Patuloy po tayo na umawit sa ating Panginoon. Lord, my hope is in you, Lord.
So, puri po ang Panginoon. Amen. Gusto po ipalakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Are you blessed? Are you blessed? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So, puri po ang Panginoon. Sister Joy. Andiyan po ba Sister Joy? Okay. So, wala po na po tayong cell group. After the service po nito, wala po tayong cell grouping. At yung pong mga tawag dito. Okay. Yung pong member po ng music team, wag muna pong aalis. Ganon din po yung pong mga worker, wag muna pong aalis. Amen. At may pag-uusapan po regarding po sa nalalapit nating anniversary. Amen po. So, puri po ang Panginoon at maligayang pagbati po sa bawat isa. Amen.